Sa panganib na magdulot ng mas malaking takot sa ikatlong digmaang pandaigdig, narito na tayo. Bukod pa sa nangyayari sa pagitan ng Ukraine at Russia, pati na rin ang ilang linggong kampanya sa himpapawid na kinasasangkutan ng Estados Unidos at Iran, may paparating na sagupaan sa pagitan ng Estados Unidos at Russia. Marahil ilang araw lang. Ang lugar ng labanan? Ang baybayin ng Cuba habang papalapit ang isang Russian oil tanker sa isla. Kamakailan lang, nagbabala ako tungkol sa posibleng Cuban tanker crisis at ngayon, nangyari na ito. Balikan muna natin sandali ang suliranin ng Cuba bago talakayin ng tanker sa kasalukuyang kaso kung saan masasangkot ang Atlantis, ang Airbud Rule at ang unti-unti kong pagkabaliw. Sige, tandaan ninyo na nagsimula ang kwentong ito noong ika-3 ng Enero nang simula ng Estados Unidos ang espesyal na operasyong Maduro at inaresto ang Pangulo ng Venezuela. Oo, nagkaroon ng panahon na ang Estados Unidos ay sumusunod sa maikling takdang panahon ng labanan. Sa totoo lang, pagkatapos ng mga pangyayaring yon, ang White House ang de facto na kumokontrol sa panlabas na patakaran ng Venezuela. Kasama rito ang pagtigil sa subsidized na krudong langis na dating ipinapadala ni Maduro sa Cuba. Dahil lumakas ang loob niya sa operasyon, idineklara ni Trump ang embargo sa langis, quarantine, laban sa Cuba at nagbanta ng taripa sa sinumang bansang susubok. Halos lahat ay sumunod, lalo na ang Mexico na dati namang pangunahing kaalyado ng Cuba. Ang pinakahuling padala ng langis sa Cuba ay dumating noong ika-9 ng Enero. Kailangan ng Cuba ng 100,000 bariles ng langis araw-araw para gumana. Nakakagawa lang ang isla ng 40,000 bariles, kaya kulang pa ng 60,000 bariles na dapat punan. Nagresulta ito sa pansamantalang pagkawala ng kuryente sa Cuba at lumalaking desperasyon ng pamahalaan. Ang pangunahing pag-asa ng Cuba ay makatanggap ng mga padalang langis mula sa Rusya. Desperado ang Cuba sa langis at ganun din ang Kremlin sa paghahanap ng mamimili o kahit paano ay desperado bago magsimula ang digmaan sa Iran. Walang epekto ang banta ng taripa sa Rusya dahil tumigil na halos lahat ng kalakalan nila sa Estados Unidos mula nang salakain ang Ukraine. Gayunpaman, hindi gagawing tanging paraan ng pagpapatupad ng White House ang banta ng taripa. May ilang US Coast Guard cutter na nagpapatrolya sa Cuba, tila handang harangin ang anumang tanker na walang armas na tatangkang dumaong sa isla. Ididiin ko ang walang armas bilang paunang pahiwatig sa susunod. Ngayon, may ilang aksyon na nangyari kung saan may mga tanker na nagtangkang makarating sa Cuba. Noong ika-5 ng Pebrero, umalis ang Ocean Mariner mula Colombia na may dalang 84,000 bariles ng langis patungong Dominican Republic. Isang linggo matapos yon, biglang kumilos ang tanker papuntang Cuba. Hinarang ng US Coast Guard, tinitiyak na makarating ang Ocean Mariner sa Dominican Republic gaya ng idineklara. Nagsimula ang round 2 noong kalagitnaan ng Pebrero nang umalis ang Seahorse mula Rusya na may 200,000 bariles ng langis, tumatawid sa Atlantic papuntang kanluran patungong Cuba. Halos buong Marso, nakatigil lang ito sa gitna ng Atlantic Ocean na parang walang pakay. Noong ika-17 ng Marso, gumalaw ito patungong Caribbean, tinutumbok ang timog silangan ng Cuba marahil sa isa sa maraming destinasyon sa mga isla. May mga ulat na nagsasabing maaaring Trinidad and Tobago ang destinasyon, bagaman posible ring Venezuela ito. Kung huhulaan natin ang maaaring nangyari dito, isang kumpanyang Chino ang nagmamay-ari ng Seahorse. Kahit may dalang krudong Ruso, may hindi direktang kasangkot na ikatlong bansa. Hindi tulad ng Rusya, malaki ang kalakalan ng Estados Unidos sa China. Maaring itinigil ng kumpanyang nasa likod ng Seahorse ang plano dahil sa pressure sa politika. Pagkatapos, naghintay ito sa Atlantiko hanggang may makuhang bagong mamimili mula sa isang hindi malinaw na bansang Caribbean na hindi Cuba. Gayunpaman, tila panimula lang ang dalawang kasong ito. At ngayon, mabilis na tayong papalapit sa pangunahing laban. Noong Marso 9, umalis ng Russia ang Anatoly Kolotkin. Marahil para sa rin amahat, idineklara nitong Atlantis USA ang destinasyon nito. Kadalasang iniugnay ang Cuba sa alamat ng Atlantis at maaaring ang bahagi ng USA ay tumutukoy sa kagustuhan ni Trump na siya ang sumakop sa Cuba. Kung dito tumigil tulad ng Seahorse sa Atlantiko, posibleng makarating ito sa Cuba sa Marso 23. Sakay ng Anatoly Kolotkin ang 730,000 bariles ng krudong langis. May mga oil refinery sa Cuba na hindi na ginagamit at dati nagpoproseso ng krudong mula Venezuela.
Dahil dito, ang tangkoy na ito ay kayang magdagdag ng 12 araw sa normal na paggamit ng langis ng Cuba, tandaan na may kakulangan na yon na 60,000 bariles kada araw. Kasabay ng digmaan sa Iran, may pandaydigang konteksto ang hakbang na ito. Tumaas ng husto ang presyo ng langis at pagkatapos ay bahagyang naging matatag sa mataas na halaga kung saan ang West Texas Intermediate ay bahagyang mas mababa sa $100 bawat bariles. Pero sino ba ang nakakaalam kung ano na ang presyo nito pag narinig mo na ang mga salitang ito? Kung may economic indicator na malakas, makaapekto sa opinyon ng publiko sa US. Ito ang presyo ng gasolina. Responsibilidad ng administrasyon ni Trump na panatilihing mababa ito. Hindi ito madaling gawain, lalo na't ang de facto na pagsasara ng kipot ng Hormuz ay pumipigil sa 20% ng global na produksyon. Dahil globalisado ang langis, halos walang epekto kahit kaunti lang ang binibili ng Estados Unidos mula sa reyon. Isa sa mga diskarteng ginawa ng Administrasyong Trump ay pagbibigay ng waiver sa ilang export ng langis ng Russia. Papayagan ang mga bansa mag-angkat ng langis mula Russia nang walang parusa mula Estados Unidos. Sa ganitong paraan, dadami ang supply, kaya makokontrol ang presyo, kapalit ng pagbibigay ng ekonomikong tulong sa Kremlin sa pamamagitan ng ilang komplikadong hakbang. Ang waiver ay para lang sa langis na nasa mga tanker na nanabenta na ng mga kumpanya ng langis sa Russia. Sa gayon, nakikinabang ang mga otoridad sa buwis ng Russia sa pagtaas ng presyo ng benta dahil umaasa ang susunod na bibili na maaring maulit ito kahit malinaw na sinasabi ng exemption na hindi na ito mangyayari. Kung nagawa na ng Administrasyong Trump ito dati, malamang gagawin nila ulit. Naglaan ako ng maraming oras sa pagtalakay nito dahil pinalawig din ng Estados Unidos ang waiver sa langis ng Iran na lumika ng mga kakaibang ulo ng balita na tila niluwagan nila ang parusa sa bansang kalaban nila ngayon. Pero mas komplikado ang problema kaysa sa sinasabi ng balita. Walang dagdag na pera ang Iran mula sa bentang pinayagan ng exemption. Gayunpaman, mababago nito ang inaasahan ng mga mamimili sa hinaharap at magdudulot ng di inaasahang epekto doon kung sakaling may langis pang lumabas mula sa Hormuz na hindi naman problema ng Rusya. Pinakaayaw ko ngayon sa matinding pagkakabaha-bahagi sa politika ay mahirap pag-usapan ang masalimuot na detalye ng patakarang panlabas. Minsan, ang epekto ng isang pamimilit na hakbang ay hindi kasing inosente ng sinasabi ng administrasyon, pero hindi rin naman kasing lala ng ipinapahayag ng oposisyon. Ang punto, gaya ng sinabi ko noon, ang waiver sa langis ng Iran ay isang panandaliang solusyon na parang panakip butas lang at magbibigay lamang ng pansamantalang ginhawa sa mga mamimili ng langis sa buong mundo. Habang tinutulungan ang sugatang rehimen ng Iran, hindi naman ito kasing epektibo gaya ng sinasabi ng iba. Dahil sa maraming kakaibang pangyayari, maiintindihan mo kung bakit pati sa Cuba ay may ganito ring mga bagay. Ang pangunahing layunin ng waiver ay payagan ng pag-aangkat sa India. Sa Rusya, may spekulasyon na ibig sabihin ng waiver ay papayagan ng US ang pag-aangkat ng langis sa Cuba. Hindi binanggit sa opisyal na teksto ang ilang bansang hindi kasama sa exemption. Talagang ito ang airbud ng mga ipinapatupad na parusa sa langis. O para sa inyo na hindi naranasan ang kasiyahan ng paglaki nung mas masayang panahon na tinatawag na dekada 90, ang Air Bud ay isang pelikula tungkol sa isang aso na naglaro sa basketball team ng isang middle school. Maaring itanong mo, paano ito nagawa? Hindi naman nakalagay sa rulebook kung bawal maglaro ng basketball ang mga aso. Kita mo, totoo talaga ito, may Wikipedia page pa. At kahit na parang mas bagay ang ganitong klaseng butas sa batas bilang plotline sa professional wrestling, baka hindi natin dapat kalimutan na ang kasalukuyang presidente ng US ay isang WWE Hall of Famer. Kaya ginawa ng Rusya ang galaw na yon. Naglabas ang Administrasyong Trump ng updated waiver na nagbabawal ng pag-access sa Cuba na isinama sa North Korea at Ukraine na sinakop ng Rusya. Kaya nandito tayo ngayon. Magkokomento lang ako kung gaano katawa-tawa ang inaasahang iyon dahil hindi nito naunawaan ang layunin ng mga waiver. Sa kasalukuyan, hindi nakakakuha ng langis ang Cuba. Nadadagdagan ang supply para sa ibang bahagi ng mundo kahit mahirap na ang sitwasyon ng mga nasa isla ngayon. Kapag binuksan ang Cuba, tataas ang global demand at presyo para sa mga mamimili sa Estados Unidos. Pero ang layunin nito ay pababain ang presyo para sa mga mamimili sa Estados Unidos.
Tumatanggi pa rin ang administrasyon ni Trump na magbago ng desisyon, kaya papunta tayo sa matinding sagupaan. Ang nakakaintriga, nakita ng Rusya na mahalagang bigyan ng naval escort ang Anatoly Kolodkin sa English Channel. Hindi masamang ideya, lalo na't porsigido ang Europa hulihin ang Shadow Fleet tanker. Hinuli kahapon ng Pransya ang tanker ng Rusya na may pekeng bandila. Habang tumataas ang presyo ng langis, nababawasan ang perang na pupunta sa Kremlin. May monitor ng UK Navy ang Anatoly Kolodkin habang dumadaan sa channel. Pero walang naging aksyon. Hindi naman kasi pwede dahil may escort doon. Gayunpaman, iniwan ng escort ang Anatoly Kolodkin pagpasok nila sa Atlantic. Lumilitaw na kayang pigilan ng Estados Unidos ang tanker kung gugustuhin nila. Walang masasaktan sa US Coast Guard basta walang Marines na nilagay ng Russia sa barko. Dumarami ang usapan sa Kremlin na simulan na, pero hanggang salita pa lang ito. Kung may Marine sa barko, bakit hindi ito sinabi ng Kremlin para pigilan ang US interbensyon? Sa isang banda, mukhang ipinakita na ng Russia ang kanilang plano sa pamamagitan ng pag-atras ng escort bago pa man makalapit sa Amerika. Hindi kayang magpakita ng lakas ng Moscow doon, lalo na't abala ang karamihan ng kanilang puwersa sa Ukraine. Dagdag pa dyan, nariyan pa ang usapin tungkol sa Monroe Doctrine. Dahil dito, malinaw na sasampa ang Estados Unidos sa Anatoly Kolodkin kung pupunta ito sa Cuba. Kung matatanggap ng pamahalaan ng Cuba ang tulong na yon, marami pa silang matatanggap na ganitong tulong pagkatapos nyon. Mawawala ng saysay ang huling 2 buwan ng kwarentena na siguradong hindi blockade. Sa pagtanggap ng hindi maiiwasang pagkakapigil sa Anatoly Kolodkin, iuutos ngayon ng Kremlin sa kapitan nito na humanap ng ibang lugar para ibaba ang langis. Ngunit hanggang ngayon, tuloy pa rin ang tanker. Gayunpaman, dapat kilalanin na nagbukas ng bagong kahinaan para sa Estados Unidos ang bigmaan sa Iran. Di na kailangan ng Kremlin magparamdam sa kabila ng dagat. Kailangan na lang nitong tumulong sa Iran. Mas madaling sabihin kaysa gawin yan, at ang banta ay mahalaga lang kung may kredibilidad ang posibleng pagpatupad nito. Hindi naman parang may malaking reserba ang Russia sa sektor ng paggawa ng armas nito. Sa halip, ang pangunahing larangan kung saan nagbigay ng tulong ang Russia sa Iran ay sa intelligence at pangtutukoy ng mga target. Kung totoong gustong bantaan ng Russia ang Estados Unidos, dapat nitong palalimin ang kooperasyon sa mga larangang iyon. Dahil ito sa economies of scale. Napakamahal magtayo ng isang intelligence network parehong sa lupa at sa kalawakan. Kapag naitayo na ito, mura na ang pagbabahagi ng kaalaman. Mapapansin mong patuloy pa rin nagbibigay ang Estados Unidos ng tulong sa Ukraine kahit inalis ng administrasyong Trump ang pisikal na tulong. Ganon din ang prinsipyo rito. Gayunman, maaaring magbanta ang Russia na dagdagan ang pagbabahagi ng intelligence. Higit pa dyan, binago ng Russia ang disenyo ng Shahed mula nang ibenta ng Iran ang lisensya. Siguradong nais ng Iran magkaroon ng access sa AI targeting systems at iba pang pagpapabuti. Mas madali nilang magawa ang mga banta na ito kaysa sa nuclear na paglipol. Dahil dito, maaring krisis ito sa Cuba pero wala itong agad na bantang nuklear tulad ng Cuban Missile Crisis noon. Labis ako mag-aalala kung ako ang pinuno ng Cuba ngayon. Hindi pa ako ganoon ka nababahala para maghukay na ng fallout shelter ngayon. Kung titingnan sa mas malawak na perspektibo, kung isa lang itong simpleng usapin ng pakikipagkasunduan, dapat ay may simpleng solusyon din ito. Nais ng Rusya ibenta ang langis sa Cuba. Ayaw ng US na makakuha ng intel mula sa Rusya ang Iran. Gawin ang palitan para parehong makinabang. Pwedeng malugi ang kanilang kaalyado pero makikinabang ang Estados Unidos at Rusya. Hindi ganun kasimple ang negosasyon dito. Kapag tinatalakay natin ang bisa ng mga kasunduan, kadalasan kong ipinagpapalagay kung mapapatunayan ito. Mababa ang kamantayan kapag teritoryo ang pinag-aawayan. Halimbawa, makikita mo kung nilabag ng Rusya ang hangganan o hindi. Sa kasamaang palad, hindi ganoon ang masasabi sa tulong sa intel. Puro sabi-sabi lang ito, pati na ang mga parata ngayon. Sabi-sabi na pinaniniwalaan ko, pero sabi-sabi pa rin. At tuwing nilalabag ng Kremlin ang kasunduan, magkakaroon ng pagkaantala sa pagitan ng paglabag at ng pagkilala dito ng US intelligence community. Maaring gumawa ng kasunduan para malampasan ang problemang ito sa pagmamasid, pero kailangan nito ng matiising Kremlin na may malaking panganib na mawala ang marami.
Ibig sabihin malalaking parusa ang haharapin ng Kremlin kapag nandaya at iniisip nila ang mga pangmatagalang epekto. Ewan ko lang sa inyo, pero ang Kremlin na kilala ko nitong mga nakaraang taon ay mainipin at halos wala nang mawawala. Kaya nga napunta na tayo rito dati pero wala ring nangyari. Nag-alok ang Kremlin ng kaparehong palitan, itigil ang tulong sa Iran kapalit ng pagtigil ng US ng tulong sa Ukraine. Parehong problema sa pagmamasid at kulang sa kapanipaniwalang kasunduan. Sa uli, hindi ko alam paano matatapos ang sagupaan na ito. Kung sigurado ako, alam din ng magkabilang panig, kaya hindi mangyayari na ang isa ay haharang sa pag-access sa Cuba habang ang isa naman ay malapit ng tawagin ang bluff. Ang alam ko lang ay isa itong sitwasyon na mataas ang pusta na hindi nabibigyan ng sapat na pansin ng media. Mukhang walang balak ang 2026 na bigyan tayo ng pahinga. Kaya panurin mo muna ang isa sa mga iba pang masayang video habang binibigyan ko ang sarili ko ng 24 na oras para makabawi. Kung nagustuhan mo ang video, like, share at subscribe. Kita tayo sa susunod. Ingat lagi!